Hello po mga kaswang, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Marami pong salamat muli sa walang sawang sumusuporta sa ating channel. Ingat kayo palagi at God bless. Simulan na po natin ang kwento. Masasabi kong iyon ang pinakamasayang bahagi ng buhay binata ko. Noong mga panahong nagtatrabaho pa ako bilang kargador sa isang palengke. Simple man ang buhay ay kontento ako noon. Hindi man kalakihan ang kinikita ko. Sapat naman iyon para may maipangtustos ako sa sarili at may maiabot sa bahay. Araw-araw ay puno ng pagod ang trabaho. Subalit napapalitan naman iyon ng tawanan at kwentuhan kasama ang mga kaibigan kong kapwa kargador rin. Sa kabila ng hirap ng buhay, pakiramdam ko noon ay wala akong mabigat na problemang dinadala. Nagagawa ko rin ang mga gusto ko nang hindi na kailangang humingi ng pera o pahintulot sa aking mga magulang. Malaya akong gumasto sa sarili kong kinikita at mamuhay ayon sa gusto ko. Iyon ang trabahong ni minsan ay hindi ko ikinakahiya. Kahit pa umuwi akong basang-basa sa pawis, maalikabok at nangangamoy. Dahil sa maghapong pagbubuhat ng mabibigat na paninda, wala akong pakialam. Wala naman akong babaeng kailangang pagandahan o taong kailangang patunayan. Ang mahalaga sa akin noon ay marangal ang aking hanap buhay at kumikita ako sa malinis na paraan. Sa totoo lang, ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na magbabago ang kasimplihan at kasarapan ng buhay ko noon. Pakiramdam ko kasi noon ay malaya ako. Walang nagbabawal sa gusto kong gawin. Walang mabigat na problemang gumugulo sa isip ko. At wala akong ibang iniintindi kundi ang magtrabaho, kumita at magsaya kasama ang mga kaibigan. Marami na rin akong naging kaibigan sa palengke. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero alam kong mabuting tao naman ako at masarap akong pakisamahan. Siguro iyon ang dahilan kung bakit halos lahat ng nagtitinda, mamimili at kapwa ko kargador ay kilala ako. Kahit saan ako magpunta sa palengke, palaging may babati, mangangamusta o magyayayang makipagkwentuhan sa akin. Don, inom tayo mamaya pagkatapos nating sumahod. Hinahanap ka na ng mga taga-hilaga ng palengke. Gusto ka na naman daw nilang makasama. Ganun ba? Sige ba? Total, kayo naman ang naunang nagyaya. Wala rin naman akong ibang gagawin. Mabuti na rin yon, pampatulog din. Tsaka nakakatuwa naman na hinahanap pala nila ako. Hindi ko naman sila gaanong kakilala. Nagkakwentuhan lang kami noong mga nakaraan. Pero naalala pa rin pala nila ako. Alam mo naman, ikaw talaga ang gusto nilang makasama. Ikaw lang siguro ang nakausap nila ng matino kahit papano. Alam mo naman ang mga tao rito sa palengke. Palaging pagod sa trabaho, kaya kapag may inuman, doon na bumabawi. Ang problema lang, sana walang mauwing gulo. Alam mo naman sa hilaga at sa kabilang bahagi ng palengke, mabilis uminit ang ulo ng mga tao kapag nagkataong nagkita ang dalawang grupo habang nag-iinuman. Siguradong may gagawa na naman ng eksena. Ay nako, hayaan mo na sila kung gusto nilang mag-away. Wala na tayong pakialam doon. Pupunta tayo para magsaya at magpahinga. Hindi para makisali sa gulo, magkampihan o makipag-away sa kung sino man. Tama ka naman dyan. Kaso, ano bang klaseng inuman ang pupuntahan natin kung puro tayo lalaki? Wala man lang bang babae? Aba, tumatanda na tayong ganito. Ni wala pa tayong mga nobya. Tignan mo nga ang mga kasamahan natin dito sa palengke. Karamihan sa kanila may asawa na o may mga kasintahan. Samantalang tayong dalawa, ni walang nililigawan o nagpapatibok man lang sa puso natin.
Ewan ko ba kung malas lang ba tayo o sadyang hindi pa talaga dumarating ang para sa atin. Nako, sino namang matinong babayang magsiseryoso sa atin kung sa inuman natin sila makikilala? At sa inuman din nila tayo unang makikita. Siyempre, pare-pareho tayong wala sa wisyon yan. Mas maganda pa rin na nasa maayos tayong kondisyon bago pumasok sa isang relasyon. Kahit man lang sa panliligaw, dapat desente ang dating at nasa tamang pag-iisip. Iba pa rin kapag ipinakilala mo ang sarili mo ng maayos kaysa sa unang impresyon nila'y lasing ka. Sa bagay, may punto ka rin. Kung may babaeng babagay sa'yo, dapat yung seryoso rin sa buhay. Hindi ka bagay sa mga pakawala o mahilig sa gimmick. Sa totoo lang, ikaw na yung Dondon. Parang berhin ka sa sobrang bait. Gwapo ka na, mabait ka pa. Hindi ako magtataka kung balang araw may babaeng mahulog talaga sa'yo, yung maladyosa. Hindi naman totoo yung mga babaeng ganyan. Sa panahon ngayon, parang wala na. Karamihan sa mga babae, may nobyo na o di kaya may asawa na. Kung may babaeng sobrang bait, maganda at halos walang kapintasan, baka naman diwata o di kaya engkantada na yon. Sige na, mamaya na lang. May trabaho pa ako. Magkita na lang tayo mamaya kapag pupunta tayo sa inuman. Mabuti na lamang at naging maayos ang takbo ng palengke buong araw. Hindi rin ako gaanong nahirapan sa trabaho. Kaya alam kong kakayanin kong makipag-inuman mamaya nang hindi agad tatamaan ng pagod. Pagsapit ng hapon at matapos naming sumahod, dumaan muna ako sa bahay. Inabot ko ang bahagi ng kinita ko kina nanay at tatay upang makatulong sa gastusin ng pamilya. Lalo na para sa mga nakababata kong kapatid. Hindi na rin ako nagtagal doon dahil may usapan na kami ni Mike. Pagbalik ko sa palengke, inintay ko na lamang ang pagdating niya. Akala ko nga ay mauuna pa siyang makarating kaysa sa akin. Habang naghihintay, nakipagkwentuhan muna ako sa mga tendero at ibang kargador na nasa mga katabing pwesto. Bandang 7:00 na ng gabi nang sa wakas ay dumating rin si Mike. Oy, Dondon, nagbago pala ang plano. Sabi ng mga kasama natin sa inuman, doon na lang daw tayo sa dulong bahagi ng palengke, malapit sa lugar ng mga nagkakarne. May selebrasyon raw kasi roon, kaya doon na lang sila nagkayayaang uminom. Parang maliit na baryo na rin ang lugar na yon. Marami ring nakatira roon, pero karamihan ay mga nagtatrabaho rin dito sa palengke. Medyo tahimik nga lang kumpara sa ibang bahagi, kaya malamang walang magiging gulo. Kung okay lang sa'yo, doon na lang tayo. Kung ayaw mo naman, ayos lang din. Marami pa namang ibang lugar na pwede nating puntahan. Sa akin Mike, wala namang problema. Tumuloy tayo. Inimbitahan tayo. Nakakahiya naman kung hindi natin sisiputin ng mga yon. Lalo na sigurado akong umaasa silang makakarating ako. May selebrasyon pala eh. Ano pang hinahantay mo? Tara na. Huwag na natin antayin lumalim pa ang gabi. Baka pagdating natin doon, lasing na ang lahat at hindi na tayo makakasabay sa kasiyahan. Ang dulong bahagi ng palengke na sinasabi ni Mike, kung saan kami pupunta ng gabing iyon, ay hindi ko pa kailanman napupuntahan. Sa totoo lang, noon lang ako naimbitahang pumunta roon. Ayon sa mga kwento ng mga kasamahan ko, parang isa na rin itong maliit na baryo. Marami ang nakatira roon at halos lahat ay nagtatrabaho o nagninegosyo sa palengke. Doon din umuwi ang mga kargador at iba pang manggagawa dahil malapit ito sa mga pwesto ng mga nagkakatay ng baboy, manok at iba pang karne. Ganoon din ang mga nagtitinda ng isda. Kaya mas praktikal para sa kanila na doon na manirahan. Maging ang ilang mga matatandang tendero at tendera ay doon na rin umuwi upang hindi na sila bumiyahe ng malayo araw-araw.
Sa pagkakaalam ko, ang lupang iyon ay talagang inilaan para sa mga nagtitinda at nagtatrabaho sa palengke na yon. Kaya halos buong komunidad doon ay magkakilala at iisa lang ang kabuhayan. Nang marating namin ang lugar, hindi ko maiwasang mabigla. Medyo natakot din ako dahil makaluma na ang mga kabahayan. Karamihan ay tagpi-tagpi at halatang pinagtsatsagaan lamang tirahan. Hindi rin naman kagandahan ang tinutulugan namin sa palengke. Pero kung ikukumpara roon, mas maayos pa ang sa amin. Hindi naman ako nang mamaliit. Talagang nabigla lang ako sa naging itsura ng lugar. Pagkarating pa lang namin, sumalubong na kaagad ang masangsang na amoy sa paligid. Marahil ay dahil malapit lang iyon sa pinagtatayuan ng mga kinakatay na manok, baboy, at iba pang hayop na ibinebenta sa palengke. Ngunit nang makita ko ang mismong lugar kung saan kami mag-iinuman, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Malapit iyon sa bukirin, kaya presko ang ihip ng hangin. Maliwanag din ang paligid dahil sa mga nakasinding ilaw. At kitang-kita ko ang mga taong masayang nagkukwentuhan at nagsasalo-salo. Halos lahat ng naroon ay nakita ko na rin sa palengke. Ang iba ay nakakatanguan ko lamang noon. Ang ilan ay nakakabatian at mayroon ding ilang beses ko nang nakausap. Mayroon din ako mga kakilala roon, kaya unti-unti akong naging komportable at medyo nawala ang ilang ko. Nakisama lang ako sa kanila at sinabayan ng kasiyahan. Habang nakikipagkwentuhan at umiinom, hindi ko pa rin maiwasang magmasid sa paligid dahil iyon ang unang pagkakataon na nakapunta ako sa lugar na iyon. Agad naman akong kinausap ni Kuya Ricky. Isa siya sa mga nagtitinda ng karne sa palengke at isa rin sa mga madalas kong makakwentuhan kapag wala akong gaanong ginagawa. Habang nag-uusap kami, napansin naming dumaan ang matandang tendera ng gulay. Doon ko lang nalaman na sa lugar pa lang iyon, doon siya nakatira. Nagulat ako dahil hindi ko akalaing doon pala siya umuwi. Madalas ko na ring marinig ang usap-usapan sa palengke tungkol sa kanya. At ayon sa iba, may kaunting diferensya raw ito sa pag-iisip. Pero sa tuwing nakikita ko siya, hindi naman ganoon ang dating sa akin. Para lang siyang mahiyain at tahimik na tao. Hindi mahilig makipagkwentuhan o makihalubilo sa iba. Nang dumaan siya sa harapan namin, napatingin siya sa aming grupo. Hindi naman masama ang ekspresyon ng kanyang muka, ngunit may kakaibang bigat at tindi ang kanyang tingin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero pakiramdam ko, may kung anong gustong ipahiwatig ang mga mata niya. Aba, Kuya Ricky, taga rito palang matanda na yon. Buti hindi siya nagrereklamo kapag maingay dito. Mukhang ayaw pa naman niya sa maraming tao. Parang hindi rin siya interesado sa mga kasiyahang katulad nito. Kapag may selebrasyon ba, inaalok niyo rin siya ng handa? Nako, Dondon. Hindi na namin siya pinipilit. Ayaw na ayaw niyang makipag-usap sa mga tao. Kahit batiin mo, titigan ka lang niya. Kaya para wala nang samaan ng loob o anumang hindi pagkakaunawaan, hinahayaan na lang namin siya. Tungkol naman sa pagkain, bihira rin namin siyang makitang bumili ng karne o kahit lutong ulam. Ang hinala namin, mga gulay na tinitinda rin niya ang kinakain niya. Kaya hinayaan na lang namin siya at hindi na namin pa pinakikialaman ang buhay. Baka kung ano pa ang maisip namin at mapagkamalan pa namin siyang masama kahit wala naman kaming sapat na dahilan. Kawawa naman siya, Kuya Ricky, no? Matanda na siya, tapos parang mag-isa lang sa buhay. Nasaan kayang pamilya niya? Wala rin akong nakikitang bumibisita sa kanya.
Paano kaya siya nakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak niya kung mayroon man? Nako, Dondon. Matagal na rito ang matandang yan. Bago pa kami magsimulang magtrabaho sa palengke, nandito na siya. Kung tutuusin, isa na siya sa pinakamatandang tendero rito. Wala rin makapagsabi na may nakita silang kamag-anak niyan. Wala kaming alam kung may asawa ba siya o mga anak, o kahit sinong dumadalaw sa kanya. Pero wala rin namang nagtangkang mangialam sa buhay niya. Lagi kasing sarado ang bahay niya at bihira mo siyang makitang may pagkakataong pwedeng lapitan o kausapin. Ang totoo nga niyan, wala pa akong narinig na nagsalita siya. Hindi ko pa narinig ang boses niya. Tangulang o sinyas ng kamay ang isinasagot niya sa mga bumibili ng paninda. Kasi naman Kuya Ricky, magaganda rin kasi ang mga gulay na tinitinda niya. Siguro swerte siya sa pinanggagalingan ng mga paninda niya. Isa pa nga yan sa mga pinagtataka ng lahat. Wala namang nakakakita na may nagde-deliver ng gulay sa kanya. Hindi rin namin alam kung nagtatanim ba siya o may lihim na pinagkukunan. Basta kapag nagbukas na siya ng pwesto, puno na agad ng sariwa at magagandang gulay ang tindahan niya. Napatingin sa malayo si Kuya Ricky. Nilagok muna niya ang alak bago muling nagsalita. Kung titignan mo nga ang matandang iyan, para siyang tao na naiwan sa lumang panahon. Para may dala siyang sinaunang lihim, o baka nga, isang sinaunang sumpa. Napangiti siya ng bahagya, pero kita ko sa mga mata niya na parang may lalim o ibang kahulugan. Kaya kung ako sa'yo, Dondon, huwag mo na lang siyang pakialaman. Kung may gusto kang malaman tungkol sa kanya, mas mabuti nang huwag mo nang alamin pa. Mahirap na. Hindi na ako sumagot nun. Talagang tumayo ang balahibo ko sa mga ikwento sa akin ni Kuya Ricky. Tahimik ko na lamang sinundan ang tingin ng matanda habang papalayo siya. Mabagal lang siyang naglakad na para bang wala siyang pakialam sa mundong nakapaligid sa kanya. Pakiramdam ko, may sarili siyang mundong ginagalawan. May kakaiba ring oras sa kanya, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Napapaisip tuloy ako kung saan siya nagmula, paano siya namumuhay, at bakit tila napakalalim ng lungkot na nakabalot sa kanyang pagkatao. Mula sa kinatatayuan ko, napansin kong kandila lamang ang nagbibigay liwanag sa loob ng kanyang bahay. Wala pala siyang ilaw. Hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Pagkapasok niya sa bahay, agad niyang isinara ang pinto. Pagkaraan noon, tila ba bigla na lamang naglaho ang kanyang presyensya, na para bang tinangay siya ng hangin. Kahit masaya ang paligid at masiglang nag-iinuman ang lahat, hindi maalis sa isip ko ang matandang iyon. Paulit-ulit siyang bumabalik sa isip ko at pakiramdam ko ay may isang bagay akong kailangang malaman tungkol sa kanya. Ngunit naalala ko ang sinabi ni Kuya Ricky, kaya minabuti ko na lamang sundin ang payo niya at huwag nang manghimasok sa buhay ng matanda. Masaya namang natapos ang inuman noong gabing iyon. Talagang nagustuhan ko ang pakikisama ng mga tao roon. Habang pauwi kami, naisip ko pang hindi na siguro iyon ang huling beses na pupunta ako sa lugar na iyon. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, maaga akong bumangon para pumasok sa trabaho. Inayos ko ang mga sako ng bigas at inilagay ang mga iyon sa harapan ng tindahan. Pagkatapos noon, inutusan ako ng amo namin
na bumili ng mga gulay na lulutuin para sa tanghalian. Nagbasya kasi siyang manlibre ng ulam para sa aming mga trabahador. Dahil ako ang naatasang mamili, wala na akong ibang naisip na puntahan, kundi ang tindahan ng matandang nakita ko noong nakaraang gabi. Naisip ko na rin na kahit papaano ay makakatulong ang bibilhin ko sa kanyang paninda. Lalo na't marami-rami kaming bibilhin dahil malaki ang tindahan ng amo ko at marami rin kaming trabahador. Pagkarating ko sa kanyang pwesto, maayos naman niya akong sinalubong. Gaya ng sabi ng iba, hindi talaga siya nagsasalita. Turo, tango at simpleng sinyas lang ng kamay ang ginagamit niya upang ipaalam kung magkano ang presyo, kung alin ang sariwa at kung ano ang mairerekomenda niyang bilhin. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mga paninda, lalo kong napansin kung gaano kagaganda ang mga gulay niya. Puro sariwa, matataba at di kalidad ang mga iyon. Bukod pa roon, mas mura pa ang presyo kumpara sa ibang tindahan sa palengke. Hindi na nakapagtataka kung bakit maraming bumabalik at sa kanya bumibili. Ilang beses kong sinubukang magsimula ng usapan, pero wala talaga. Hindi ko siya magawang makausap. Iniiwasan niya talagang magsalita. Ngumingiti lang siya ng bahagya, tumatango at ipinagpapatuloy ang ginagawa niya na para bang sapat na ang mga sinyas upang magkaintindihan kami. Kaya ayon, sumuko na rin ako sa huli. Hindi na ako nagtagal pa sa kanyang pwesto at nagpasalamat na lamang bago bumalik sa amin, dala ang mga gulay. Bago tuluyang pumasok sa loob ng tindahan, napasulya pa ako sa pwesto ng matanda. Doon ko siya nakitang nakangiti at tila may kausap. Pero hindi ito tao. Isang matandang pusa ang nasa tabi niya. Nagtaka ako dahil iba ang ekspresyon niya. Habang hinahaplos ang pusa, kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang mga mata at ang tunay ng ngiti sa kanyang muka. Noon ko lang siya nakitang ganoon kasaya. Napaisip tuloy ako. Parang mas madali pa niyang kausapin ang isang pusa kaysa ang kapwa niya tao. Ibig sabihin, marunong naman pala siyang ngumiti, makipag-usap at magpakita ng damdamin. Sadyang pinili lang niyang ilayo ang sarili sa mga tao. Habang papasok ako sa tindahan, hindi ko maiwasang isipin, ano kaya ang nangyari sa buhay ng matandang iyon para tuluyan na niyang isara ang sarili sa mundo? Iyon ang malaking tanong sa isipan ko. Makalipas ang ilang minuto nang matapos ang pagluto ng ulam, natuwa naman silang lahat sa ulam na ipinagluto ng aming amo. Habang sabay-sabay kaming kumakain, hindi nila napigilang purihin ang sarap ng pagkakaluto at lalo na ang sariwa ng mga gulay. Maya-maya ay dumating din si Mike. Magkasama naman kaming nagtatrabaho, ngunit magkaiba kami ng bahagi ng tindahan. Kaya noon lang kami muling nagkatabi. Umupo siya sa tabi ko habang kumakain. Ang sarap ng ulam ang sariwa ng mga gulay. Saan ba ito nabili? Doon sa matandang tindera ng gulay. Buti na lang at magaling siyang magtago ng pinagkukunan ng mga paninda niya, no? Kasi kapag malaman niya ng ibang mga tendero o tindera dito sa palengke, siguradong aagawin nila ang supplier niya. Ang sarap talaga. Ang tamis ng lasa ng mga gulay. Kain pa. Matagal na akong hindi nakakatikim ng talong na ganito kasariwa at katamis. Ang galing talaga. Ganon talaga ang negosyo. Kita mo naman sa mga amo natin kung paano ang kalakaran dito sa palengke. Ang mahalaga, nakahanap siya ng murang pinagkukunan ng paninda. Dahil doon, nakakabili tayo ng dekalidad na gulay sa mas mababang presyo. At saka,
Minsan lang naman manlibre ng pananghalian ng amo natin. Kaya sulitin na natin. At sana nga pati merienda mamaya ay libre na rin niya para hindi na tayo lumabas. Baka mamaya may magyaya na naman sa atin sa inuman. Mukhang napagod ka na. Parang ayaw mo na yatang tumuloy sa mga inuman. Paano ba yan? Makikusuyo sana ako sa iyo mamaya. Ililibre kita ng merienda. Basta samahan mo lang akong bumili. Libre ko na, kaya wag ka nang tumanggi. Kayaan ka na naman, Mike. Kapag may libre, hindi talaga kita matanggihan. Sige, sasamahan kita. Hindi ako tatama rin kahit pagod pa ako. Tara na, ubusin na natin tong kinakain natin at bumalik na sa trabaho. Baka mamaya, oras na ng merienda bago pa natin namalayan. Doon mo na ako ilibre. Mabilis lumipas sa mga oras. Pagsapit ng merienda, agad kong hinanap si Mike. Pagkakita ko sa kanya, mukhang pagod na pagod siya. Ikaw na lang bumili ng merienda natin. Ang sakit ng katawan ko. Gusto ko munang magpahinga rito. Wala naman akong naging problema roon. Total, gusto ko rin namang maglakad-lakad. Kahit papano, resesyon na rin iyon. Habang naglalakad ako papunta sa tindahan ng tinapay, nadaanan ko ang pwesto ng matandang tindera ng gulay. Nagliligbit na siya ng kanyang mga paninda. Natuwa naman ako dahil ibig sabihin, naubos na niya ang kanyang mga gulay, kahit hapon pa lamang. Nang malapit na ako sa kanyang pwesto, may maliit na pusang biglang tumawid sa aking harapan. Napangiti ako. Bihira ako makakita ng pusang maliit pero napakataba. Agad ko itong binuhat at marahang hinaplos. Nang bigla akong napatigil. May narinig akong boses. Nagmula iyon sa matandang tendera ng gulay. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwalang sa unang pagkakataon ay narinig ko siyang magsalita. At ako ang kinakausap niya. Huwag mong masyadong panggigigilan ang pusang iyan, iho. Kakapakain ko lang dyan at baka masuka. Wala pa naman akong baong asukal. Yan pa naman ang ipanggagamot ko sa mga pusang ligaw na inaalagaan ko rito sa palengke. Pasensya na po, Lola. Alaga niyo po pala siya. Nakakatuwa po kasi. Ngayon lang ako nakakita ng kuting na ganito kataba. Ang laki niyang tignan, pero ang liit-liit pa pala. Oo, ganun talaga. Alagang-alaga ko ang mga iyan. Hindi ko na kinakain ang karne. Sa kanila ko na lang ipinapakain. Kaya ibaba mo na siya. At huwag mong masyadong lamugin. Sandali siyang tumingin sa mga pusang nakapaligid sa kanya, bago muling nagsalita. Ilang siglo nang ginagawa ng mga tao ang pag-iiwan ng mga pusang ligaw dito sa palengke. Naku naman, Lola. Nagbibiro naman po kayo. Ang tagal naman ng isang siglo. Hindi naman siguro ganun katagal. Napapangiti ako habang marahang ibinababa ang kuting. Sige na po. Bibili na muna ako roon. Gusto niyo po bang tulungan ko kayong magbitbit ng mga dala niyo? Alam ko naman po kung saan kayo umuwi. Mahaba-haba pa naman ang oras ng merienda. Ay nako, iho. Wag na. Kaya ko na ito. Gawin mo na ang sadya mo at huwag ka nang magsalita pa. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Baka may makakita pang nakikipag-usap ako sa iyo. Gusto ko mang tanungin kung bakit ayaw niyang may makakitang nakikipag-usap siya sa ibang tao. Ngunit hindi ko magawang ungkatin. Alam ko na rin kasi kung ano ang personalidad ng matandang iyon. Tahimik siya at ayaw niyang pinakikialaman ang kanyang buhay. Bumili na lamang ako ng pagkain at maiinom namin ni Mike.
Pagbalik ko sa dinadaanan ko kanina, wala na ang matanda. Tanging ang matabang kuting na lamang ang naiwan sa tabi ng kanyang pwesto. Hindi ko talaga napigilan ang sarili ko. Yumuko ako at marahan ko pang hinimas ang ulo ng kuting sa huling pagkakataon bago ako tuluyang umalis roon. Pagdating ko sa pwesto namin, naisip kong ikwento kay Mike ang nangyari at ang una kong pag-uusap sa matandang tendera. Subalit sa huli, pinili ko na lang na manahimik. Total, para saan pa? Wala rin namang magbabago kahit ikwento ko pa iyon. Pagkatapos ng trabaho, nakasalubong ko si Kuya Ricky. Sinabi niya sa akin na marami pa raw silang natirang karne at buto-buto. Kung gusto ko raw, dumaan na lang ako sa bahay nila pagkatapos ng duty para bigyan niya ako ng maiuuwi. Ayos din iyon, libre na ang ulam namin. Kaya nang matapos ang trabaho, naglakad ako papunta sa lugar nila. Habang naglalakad, hindi pa rin maalis sa isip ko ang matandang tendera. Naalala kong madadaanan ko nga pala ang bahay niya dahil magkapitbahay sila ni Kuya Ricky. Bigla kong naalala ang maikli naming pag-uusap kanina. Hindi ko maipaliwanag, pero nainganyo akong makita siyang muli. Hindi ko rin alam kung bakit ganoon na lang ang interes ko sa kanya. Madalim na nang makarating ako roon. Mabilis lang namang inaabot ni Kuya Ricky ang mga buto-buto. Dahil halata ring pagod at puyat na siya, gusto na rin niyang magpahinga. Nagpasalamat ako at saka dahan-dahang naglakad pa uwi. Sinadya kong bagala ng paglalakad dahil gustong-gusto kong namnamin ang malamig na simoy ng hangin. Sa buong araw na nagtrabaho ako sa mainit na palengke, iyon ang isa sa pinakamasarap na pakiramdam. Ngunit nang madaanan ko ang bahay ng matandang tendera, bigla akong kinilabutan. Parang may malamig na hangin humaplo sa buo kong katawan. Hindi iyon ang karaniwang lamig ng gabi. Isa iyong malamig na may kasamang mabigat na lungkot. Isang lamig na tila may dalang pangamba, na para bang may nalalapit na kamatayan. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero ganoon ang pakiramdam na bumalot sa akin nang mapadaan ako sa kanyang bahay. At habang naglalakad ako palayo, nakarinig ako ng sunod-sunod na pag-ubo. Napahinto ako. Mula iyon sa loob ng bahay ng matandang tendera. Hindi ko maiwasang maawa. Ramdam na ramdam ko sa bawat pag-ubo niya ang bigat ng kanyang kalagayan. Gusto ko man siyang tulungan, wala naman ako magawa. Sinubukan kong sumilip sa mga sewang ng kanyang bahay. Ngunit natatakpan ng mga iyon, kaya wala akong makita sa loob. Naisip ko mang kumatok o magtanong kung ayos lang ba siya. Hindi ko na itinuloy. Ayaw kong magmukhang pakialamero, magnanakaw o kung sino mang may masamang balak. Isa pa, alam ko namang iginagalang ng lahat ang kagustuhan ng matanda na huwag siyang gambalain. Kaya kahit mabigat sa loob ko, ipinagpatuloy ko na lamang ang paglalakad. Nang makauwi ako ay inasikaso ko kaagad ang dala kong buto-buto. Habang niluluto ko ang sabaw, hindi talaga maalis sa isip ko ang matandang tendera. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala ko para sa kanya. Hindi ko rin alam kung may kung anong koneksyon ba kami o sadyang naaawa lang talaga ako sa kanyang kalagayan. Habang iniisip ko siya, lalo akong kinurot ng konsyensya. Paano kung wala siyang makain kapag may sakit siya? Paano kung wala siyang kasama na mag-aalaga sa kanya? Doon biglang may pumasok na ideya sa isip ko.
Pagkatapos kong kumain, ibinalot ko ang natira sa niluto kong sabaw. Inisip kong dalhin iyon sa bahay ng matanda upang may makain siya. Naalala ko kasi ang sabi niya kanina. Imbis na kainin niya ang karne, ipinapakain na lamang niya iyon sa mga pusang ligaw na inaalagaan niya sa palengke. Kaya kahit malalim na ang gabi, naglakad ako papunta sa bahay niya. Dala ang mainit-init pang sabaw. Sana kahit papano ay makatulong iyon sa kanya. Nilakasan ko ang loob ko at kumatok sa kanyang pintuan nung nandun na ako. Ilang beses akong kumatok, ngunit walang sumasagot. Kaya kumatok akong muli hanggang sa maya-maya ay dahan-dahang bumukas ang pinto. Naroon ang matandang tindera. Hindi siya nagsalita. Sa halip, agad niya akong sininyasan na pumasok. Na para bang nagmamadali at ayaw niyang may makakita sa akin sa labas. "Oh, iho, bakit ka pa pumunta rito? Ano ka ba? Sinasabi ko na sa'yo. Ayaw kong may makakitang nakikipag-usap ako sa ibang tao. Halika na, bilisan mo. Baka may makakita pa sa ating iba." Napatingin siya sa dala kong supot. "Ano ba yung dala mo? Pagkain ba yan?" "Opo, Lola. Narinig ko po kasi kayong umuubo kanina. Naisip ko baka hindi pa kayo kumakain. Naalala ko rin po kasi na sinabi niyong mas pinapakain niyo sa mga pusa ang karne kaysa kayo ang kumain." Iniabot ko sa kanya ang dala kong pagkain. "Eto na po, Lola. Kumain na kayo. Buto-buto po yan na may maraming sabaw. Masarap po ang pagkakaluto." Napangiti siya ng bahagya. "Napakabait mo namang bata." Marahan niyang tinanggap ang pagkain. "Sige na nga. Dahil ikaw ang nagdala nito, tatanggapin ko ito." Tinignan niya ako ng seryoso. "Pero tandaan mo ito, iho. Ang pagpasok mo sa bahay ko ngayong gabi ay hindi dapat malaman ng ibang tao." Opo, Lola. Makakaasa ka po." "Salamat, iho. Matagal ko nang dinadala ang sakit na ito. Sa totoo lang, gusto ko na ngang magpahinga. Pero hindi maaari." Napabuntong hininga siya. 2 dekada ko na itong iniinda. 2 dekada na rin akong nahihirapan. Kaya ang ginagawa ko na lang ay nagtitinda ng gulay at namumuhay ng tahimik. Tinignan niya ang dala kong pagkain. "Ngayon lang ulit may taong tumulong sa akin ng ganito. Maraming salamat talaga, iho." "Bakit hindi na lang po kayo magpagamot, Lola? Marami naman pong libreng ospital ngayon. Marami na ring magagaling na doktor. Baka sakaling matulungan po nila kayo." Napangiti siya. Ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. "Doktor, ang sakit ko, iho, ay hindi naaayon sa panahon ninyo. Dati, baka may pag-asa pa. Noong may mga manggagamot at albularyong tunay na nakakaalam ng mga ganitong karamdaman. Pero ngayon, wala na." "Masyado na pong makaluma ang mga albularyo, Lola. Hindi nyo naman lang po ba naisip na magpatingin sa doktor kahit isang beses po?" "Sa sobrang tagal ko nang dinadala ang sakit na ito, alam kong hindi ako matutulungan ng mga doktor. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. At alam ko rin kung paano ito matatapos." Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit siya sa akin. Hindi ko namalayan ang paglapit niya.
hanggang sa marahan niyang tinapik ang aking balikat. 3 beses iyon at para bang hindi ako nakapag-react. Hindi ko maipaliwanag ang biglang nangyari sa katawan ko. Sa isang iglap, parang bumuhos sa akin ang pagod na dapat ay kanina ko pa naramdaman. Pakiramdam ko, para akong sabay-sabay na nagbuhat ng 10 sako ng bigas at saka bigla na lamang ibinagsak ang lahat. Kumirot ang likod ko at halos manghina ang buo kong katawan. Maging ang mga braso ko ay sobrang bigat. Para bang ilang oras akong nagbibitbit ng tig-1 galon ng tubig sa magkabilang kamay. Bawat galaw ko ay hirap na hirap akong gawin. Alam kong napansin iyon ng matandang tindera. Lumapit pa siya ng bahagya sa akin muli at marahan akong hinawakan sa noo. "Iho, ayos ka lang ba?" Opo, Lola. Ayos lang po ako." Pinilit kong ngumiti kahit ramdam kong may mali na sa katawan ko. Ayaw kong makadagdag pa sa alalahanin niya. Nagpaalam na lang akong umalis na lang. Nagpasalamat siyang muli at tumango na lamang ako bago tuluyang lumabas ng kanyang bahay. Habang naglalakad ako pauwi, lalo pang bumigat ang pakiramdam ko. Nangangalay ang buo kong katawan at pakiramdam ko'y anumang oras ay lalagnatin na ako. Para bang tatrangkasuhin ako nun. Para ding naligo ako sa napakalakas na ulan at hindi na nakapagpalit ng tuyong damit. Ganoon ang pakiramdam ko. Malamig ang katawan ngunit mabigat ang ulo. At tila unti-unting nauubos ang lakas ko. Pagkarating ko sa bahay ay diretso na ako sa higaan. Wala na akong ibang nagawa kundi ang humiga. Ayaw ko nang gumalaw. Wala akong gana. Pagkaramdam ko, kahit ang simpleng pagbangon ay napakahirap gawin. Hindi ko na namalayang pumikit ang mga mata ko. Hanggang sa tuluyan na akong lamunin ng mahimbing na tulog. Kinabukasan, tanghali na ako nang nagising. Hindi na ako nakapasok sa trabaho. Pagkaramdam ko kasi, inaapoy ang buo kong katawan sa sobrang taas ng lagnat. Halos wala na rin akong lakas para bumangon. Maya-maya, dumating ang isa sa mga katrabaho ko. Sinabi niyang alam na raw ng amo namin ang nangyari at pinayagan muna akong magpahinga. Ngayon lang kasi ako nagkasakit ng ganito sa ilang taon kong pagtatrabaho sa kanila. Hindi nagtagal, dumating din si Mike. May dala siyang mainit na sabaw at ilang gamot. Tinulungan niya akong makaupo at inalagaan muna ako habang kumakain. "Ano bang nangyari sa'yo? Kagabi maayos ka pa." Hindi ko sinabi sa kanya na pumunta ako sa bahay ng matandang tindera. Iyon ang napag-usapan namin ng matanda at ayaw kong sirain ang ipinangako ko. Pagkatapos kong umuwi, humiga lang naman ako sa kwarto. Hindi na ako lumabas. Tapos pagising ko, ganito na ang pakiramdam ko. Napaisip si Mike. Baka dahil doon sa buto-buto ni Kuya Ricky, baka may problema sa karne. Napailing ako. Hindi siguro. Marami namang nakakain nun at wala naman akong narinig na nagkasakit. Hindi na rin niya ipinilit ang hinala niya. Sa halip ay ngumiti siya. May ibinalita siya sa akin at kahit may lagnat ako, napangiti na rin ako sa narinig ko. "Don, alam mo ba, ang pinag-uusapan ngayon sa buong palengke, yung matandang tindera ng gulay." Napakunot-noo ako. "Bakit? Anong nangyari?" Parang bigla raw bumalik ang lakas niya. Hindi makapaniwala ang lahat. Kanina nga, nagsasalita na siya. Hindi lang basta nagsasalita. Sumisigaw pa habang inaalok ang mga paninda niyang gulay. Palagi pa raw siyang nakangiti
Tapos ang dami-dami niyang pusang nakapaligid sa pwesto niya. Kaya tuloy, ang daming nawiwarduhan sa kanya. Nagtaka nga ang lahat Parang ibang tao na siya kumpara sa dati. Ayos naman pala. Nakakatuwa namang marinig yan. Masaya ako para sa kanya. Mukhang bumuti na talaga ang kalagayan niya. Napabuntong hininga ako. Ako naman itong nakaratay ngayon. Sana pagising ko bukas, maayos na ang pakiramdam ko. Baka kailangan ko lang talagang magpahinga. Tama yan, Dondon. Magpahinga ka muna. Huwag mo munang isipin ang trabaho. Hindi ka naman minabandali ng amo natin Marami pa tayong haharapin sa palengke kapag gumaling ka. Kaya magpalakas ka muna. Kahit masama ang pakiramdam ko, nakaramdam naman ako ng kaunting ginhawa nang marinig kong maayos na ang kalagayan ng matandang tendera. Gusto ko sanang lumabas at makita siya sa sarili kong mga mata. Pakiramdam ko, mas lalo akong sasaya kapag nakita kong maayos na siya ng personal. Pero hindi ko talaga kaya. Sobrang sama ng pakiramdam ko na kahit ang simpleng pag-upo ay hindi ko magawa. Kahit ang bahagyang pag-angat ng ulo ko para uminom ng tubig, napakahirap gawin. Mas gusto na lang ng katawan kong nakahiga at hindi gumalaw. Ilang oras pa akong naghintay. Umaasang kahit papano ay gagaan ang pakiramdam ko. Inisip ko baka kailangan lang ng kaunting oras para umepekto ang gamot. Pero wala talaga. Parang lalo pang bumibigat ang katawan ko. Pakiramdam ko, nikatiting na ginhawa ay hindi na ibigay ng mga iniinom kong gamot. Kahit isang araw pa lang akong hindi nakapasok sa trabaho. Nahihiya na ako. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Gusto ko nang gumaling at makabalik sa trabaho. May kakaibang bigat sa dibdib ko. Alam niyo yung pakiramdam na parabang wala kang silbi dahil wala kang maitutulong. Ganoon na ganoon ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Kinabukasan, mabuti na lamang at kaya ko nang tumayo. Kaya ko na ring ibangon ang sarili ko mula sa higaan. Subalit nandun pa rin naman ang sama ng pakiramdam ko. Pero ang pinagkaiba, nakakakilos na ako kahit papano. Pumasok pa rin ako sa trabaho kahit ayaw ng amo namin. Ilang beses niya akong pinagsabihang magpahinga muna dahil baka mabinat lang ako at lalo pang lalala ang sakit ko. Subalit matigas ang ulo ko. Kahit hindi na ako magbuhat ng mabibigat na sako, tumulong pa rin ako sa abot ng magkakaya ko. Naging taga-abot ako ng mga plastik, taga-sukli sa mga mamimili, at gumagawa ng magagaang mga trabaho. Ay akong nakatenga lang habang abala ang mga kasamahan ko. Paminsan-minsan napapatanaw ako sa pwesto ng matandang tindera. Totoo nga ang sinabi ni Mike. Masigla na siya. Palagi siyang nakangiti. Malakas na akong magsalita. Tila ba'y bumalik ang sigla ng kanyang katawan. Halos hindi mo iisiping siya rin ang matandang halos hindi makatayo. Ilang araw lang ang nakalipas. Hindi ko maiwasang matuwa para sa kanya. Gusto ko sanang lumapit at makipagkwentuhan. Kahit saglit lang. Gusto ko siyang makitang muli at makausap. Ngunit hindi ko nagawa. May isang pagkakataon pa ngang nagtama ang mga mata namin. Sandali niya akong tinignan. Ngunit agad din siyang umiwas ng tingin at ipinagpatuloy ang pagtitinda. Ako naman hindi ko rin kinaya. Ilang sandali pa lang akong nakatayo ay bumibigat na naman ang katawan ko. Kaya napilitan akong bumalik sa inuupuan ko at magpahinga. Pagkatapos ay sa kwarto para matulog. Bigla akong nagising dahil may malakas na yumuyugyug sa balikat ko. Pagdilat ko ng mga mata, si Mike pala yun. Oh, bakit? Anong meron? Parang nagmamadali kang gisingin ako.
May pinatawag na manghihilot ang amo natin. Iniisip niya kasi na baka hindi talaga ordinaryong sakit ang nararamdaman mo. Baka napilayan ka o may naipit na ugat sa kabubuhat mo ng mabibigat na sako. Hindi mo lang siguro napansin. Kahit sabihin mong sanay ka na sa pagbubuhat, nangyayari pa rin ang mga ganyang bagay. Paano? Dito ba siya pupunta sa kwarto ko o lalabas pa ako? Lumabas ka na lang doon. Gabi na rin naman at sarado na ang tindahan. Wala ka nang dapat na asikasuhin. Naghihintay na siya roon. Kung gusto mo, tutulungan na kitang bumangon. Hayaan mo na. Kaya ko nang bumangon mag-isa. Mas mabuti nang unti-unti kong sanayin ang katawan kong kumilos. Sige, susunod na lang ako. Magbibihis lang ako sandali. Pagkalabas ko ng kwarto, nakita ko ng matandang manghihilot na nakaupo sa gilid ng kama. Hindi man siya kaaya-ayang tignan. Makikita mo sa kanyang mukha ang bakas ng mahabang panahon at ng maraming pinagdaanan sa buhay. Sa edad niyang iyon, pakiramdam ko ay marami na siyang karanasang maibabahagi. Mga karanasang sulit pakinggan dahil hindi masasayang ang oras mo. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin na para bang may gusto siyang sabihin. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin niya. Hindi na rin ako nagsalita. Ngumiti lamang ako ng bahagya at hinintay ko kung ano ang gagawin niya. Si Dondon, mabuting bata to. Sigurado ako riyan. Tama ba, Mike? Opo, mabait talaga yan. Lahat ng tao rito sa palengke, kilala siya. Wala kang halos maririnig na masamang salita tungkol sa kanya. Tumango ang matandang manghihilot. Wala namang masama sa pagiging mabait. Ang problema lang, kung minsan, ang sobrang kabaitan ang nagdadala sa tao sa kapahamakan. Tumingin siya ng diretso sa akin. Dahil sa kabaitan mo, nakuha mo ang karamdaman na dinadala mo ngayon. Napalunok ako. Nong, ano po ba talaga ang sakit ko? Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. Kung tama ang hinala ko, wala nang gamot dyan. Lalo akong kinabahan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ano po bang nangyari sa akin? Sabihin mo muna sa akin ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Wala kang dapat itago. Baka sakaling may magawa pa tayo. Nakikita ko naman ang ginagawa ni Dondon nitong mga nakaraang araw nung wala naman siyang ginagawang masama o kahinahinala. Tahimik na tumango ang matandang manghihilot. Dondon, may itatanong lang ako sa iyo. Napatingin ako sa kanya. Sabihin mo sa amin, sino ang huling taong tumapik sa iyo? Natigilan ako. Bumalik sa isip ko ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Hindi na ako nag-isip pa. Ang huling tumapik sa akin, wala pong iba kundi ang matandang tindera ng gulay. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng matandang manghihilot. Natahimik ang buong silid ng panandalian. Ay, sa kasamang palad, wala na. Tahimik kaming nakatingin sa kanya. Kung tama ang hinala ko, ang taong tumapik sa matandang iyon ay matagal nang patay. Kaya wala na siyang ibang paraan para makalaya. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang karamdaman na dinadala mo ngayon ay hindi ordinaryong sakit, iho. Isa itong sumpa
Sumpang ipinapasa sa pamamagitan ng tapik. Ang taong unang tinatamaan ng sumpang ito ay nagkaroon ng mabigat na kasalanan sa kanyang kapwa. Kung ano man ang kasalanang iyon, malamang ay napakabrutal. At kapag tinamaan ka ng sumpang ito, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo na ipapasa ang tapik sa ibang tao. Tumahimik siyang sandali. Ang sumpang ito ay parang laso na kumakapit sa kaluluwa. Habang tumatagal, unti-unti nitong inuubos ang katawan ng may dala nito. Napalunok ako. Kung ganon, paano nabuhay ng ganon katagal ang matandang tindera? Marahil ay may alam siyang sinaunang dasal o ritual na nakakapagpabagal sa epekto ng sumpa. Kaya umabot siya sa napakaraming taon ng hindi namamatay. Pero hindi natin alam ang parang iyon. Napayuko siya. At sa kasamang palad, iho, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Napakahirap ng kalagayan mo. At ikinalulungkot ko man, wala tayong magagawa. Alam kong magsasalita na si Mike. Kilala ko siya. Alam kong magmamakaawa siya sa manghihilot. At magtatanong kung may paraan pa ba para maligtas ako. Pero wala. Wala na talaga. Parang gumuho ang mundo ko sa mga narinig ko. Para bang biglang bumagsak ang buong pagkatao ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Sobrang sakit tanggapin. Isa-isang pumasok sa isip ko ang mga pagsisisi. Sana hinayaan ko na lang ang matanda. Sana hindi ko na lang siya tinulungan. Sana hindi ko na lang dinala ng pagkain. Sana hindi na lang ako pumunta sa bahay niya. Lahat ng kabutihang ginawa ko para sa kanya. Yun pala ang magiging dahilan ng kapahamakan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Gusto kong tumakbo habang nakaraning. Di joke lang. Pero wala akong lakas. Hindi ko man lang maigalaw ng maayos ang katawan ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Parang nawala ako sa sarili ko. Nagbalik lang ang ulirat ko nang mag-umaga na. Nasa higaan pa rin ako. Nasa paligid ko ang amo namin. At ilan sa mga kasamahan ko sa trabaho. Mukhang naikwento na ni Mike ang lahat ng nangyari noong gabi. Wala na rin ang matandang manghihilot. Marahil ay umalis na lamang siya. Dahil wala na rin naman siya magagawa para sa akin. Maya-maya, may isa pa akong balitang narinig. Mas masakit pa iyon kaysa sa lahat ng nauna. Wala na raw ang matandang tindera. Umalis na ito. At hanggang ngayon, wala na isa sa mga tagapalengke ang nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung saan siya maaaring matagpuan. Tinanggap ko na lang iyon. Noong umagang iyon, inisip ko na marahil ay gano'n na talaga ang nakatakdang kapalaran ko. Nagpaalam ako sa amo namin. Alam kong hindi siya naniniwala sa mga sumpa at mga ganong bagay. Pero wala na akong lakas pa para maipaliwanag ang lahat. Isa pa, ako mismo ang nakaramdam sa katawan ko na totoo ang lahat ng sinabi ng manghihilot. Kaya naman ang nangyari ay umuwi na ako sa amin. Isa-isa kong niyakap sina nanay at tatay, pati ang mga kapatid at pamangkin ko. Nagtataka sila kung bakit ako ganon. Hindi nila maintindihan ang kinikilos ko. Pero pinili kong manahimik. Ayaw ko na ring ipaliwanag ang lahat. Higit sa lahat, ayaw kong makita nila ang unti-unti kong paghina. Ayaw kong masaksihan nila ang bawat araw na lumalala ang kalagayan ko. Ayaw kong makita nila kung naghihirap, nawawala ng pag-asa at unti-unting nauubos ang lakas.
Kaya isang mabigat na tanong ang paulit-ulit na pumasok sa isip ko. Paano kung ako na lang mismo ang magtapos ng lahat? Kung ganoon, hindi na nila kailangang makita ang paghihirap ko. Hindi na nila kailangang bantayan ang bawat paghinga ko o marinig ang bawat daing ng sakit na wala namang lunas. Sa isip ko, iyon na lamang ang natitirang paraan upang mailigtas ko sila sa sakit na dulot ng pagkawala ko. Pakiramdam ko, wala na talaga akong laban. Marahil, iyon na ang kapalarang nakatakda para sa akin. At marahil, hanggang doon na lamang talaga ang buhay na ipinagkaloob sa akin. Nagpaalam ako sa kanila na magpapahangin lang ako sa labas. Habang naglalakad ako, hindi ko na napigilang mangilid ang mga luha ko na kanina ay sobrang pinipigilan ko talaga. Sobrang bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko matanggap na gano'n na lang pala ang magiging kapalit ng kabutihang ipinakita ko sa isang taong nangangailangan. Habang naglalakad ako, tahimik akong nagdarasal. Hindi ko po alam kung tama ang iniisip kong gawin. Pero kung mali man ito, patawarin niyo po sana ako. Alam kong malaking kasalanan ang kitili ng sariling buhay. Ngunit sa isip ko noon, ganoon din naman ang kahantungan ko. Paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko. Kasalanan ko rin ba ang lahat ng ito? Kasalanan ko bang naging mabait ako? Kasalanan ko bang agad akong nagtiwala at naawa sa isang taong nangangailangan? Habang lalo kong iniisip ang mga tanong na iyon, lalo ring bumibigat ang bawat hakbang ko, na para bang unti-unti nang nawawala ng saysay ang lahat ng dahilan ko para magpatuloy. Hanggang sa narating ko ang gubat. Kasabay noon ay biglang nagdilim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Hawak ko ang lubid na bala kong gamitin. Isasabit ko na sana iyon sa isang malaking sanga ng puno. Pero hindi ko itinuloy. Hindi ko rin mapaliwanag kung bakit. Sa halip na madaliin ang gagawin ko, bigla kong naisip na maupo muna at maghintay. Kung ilang sandali na lang din naman ang buhay ko, bakit hindi ko muna hayaang mabasa ako ng ulan? Kaya sumilong na lamang ako sa ilalim ng isang malaking puno. Doon ko ibinuhos ang lahat. Umiyak ako ng umiyak habang walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Para bang kasabay ng bawat patak nito ay ang paglabas ng lahat ng sakit, takot at panghihinayang na matagal ko nang kinikimkim. Ayaw tumigil ng mga luha ko hanggang sa sumakit ang ulo ko sa kakaiyak. Unti-unting bumigat ang mga talukap ng aking mga mata. Hindi ko napigilang ipikit ang mga iyon. At bago tuluyang lamunin ng antok, pakiramdam ko, may yumakap sa akin. Isang yakap na napakainit sa kabila ng malamig na ulan. Isang yakap na nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Para bang may nagsasabing, kalma lang, hindi ka nag-iisa, may nagmamahal pa sa'yo. Nang muling dumilat ang mga mata ko, alam kong hindi pa ako tunay na gising. Pakiramdam ko, nasa isang panaginip ako. Napatingin ako sa paligid. Hindi ko may paliwanag ang kagandahang bumungad sa akin. Napakaliwanag ng paligid, ngunit hindi iyon nakakasilaw. May kakaibang payapa sa lugar. At sa bawat ihip ng hangin ay para bang gumagaan ang loob ko. Sa harapan ko ay may nakahandang isang pirasong tinapay. Maya-maya,
May isang napakagandang babae ang nagmamadaling lumapit sa akin. Lumuhod siya sa aking harapan at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Maayos ka na ba?" Napatingin ako sa kanya bago marahan na tumango. "Medyo gumaan ang pakiramdam ko." Ngumiti siya. "Kainin mo ang tinapay. Huwag kang matakot. Hindi kita ipapahamak." Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay alam niya ang lahat. Alam niyang wala ako sa tunay na mundo. Alam niya ang nangyari sa akin. Alam niya ang sakit na dinadala ko. At ang mas nakakapagtaka, hindi ko rin alam kung bakit ganoon na lamang kadali para sa akin ang magtiwala sa kanya. Marahan kong kinuha ang tinapay at kinain ito. At sa bawat kagat, may kakaibang init na dumadaloy sa buong katawan ko. Para bang may marahang yumayakap sa akin. Unti-unting gumagaan ang paghinga ko. Nawawala ang bigat ng dibdib ko. Kasabay ng bawat subo ay tila unti-unting nawawala ang takot, pangamba, at lahat ng problemang matagal nang nagpapahirap sa akin. "Alam mo, Don, hindi solusyon ang gusto mong gawin." Marahan niyang hinawakan ang kamay ko. "Huwag mong isipin na dahil naging mabuti kang tao, iyon ang dahilan kung bakit ka napahamak. Maraming tao ang naniniwala na ang masasama ay hindi napaparusahan dahil nakikita nilang maayos ang buhay ng mga ito. Iniisip nilang walang karma at walang hustisya. Samantalang tayong nagsisikap gumawa ng mabuti. Kapag may hindi magandang nangyari sa atin, iniisip natin na parang tayo pa ang pinarusahan." Napatingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya. "Gaya ng nangyari sa'yo, wala kang ginawang masama. Naging mabuti ka lamang sa isang taong nangangailangan. Ang matandang iyon ang nagpasa sa'yo ng sumpa. At wala kang kasalanan kung bakit napunta iyon sa'yo. Tandaan mo ito. Maraming paraan ng kasamaan upang ipakita ang kapangyarihan nito sa mundo. Pero mas maraming paraan ng kabutihan upang patunayan na hindi nito kailangang gumanti ng kasamaan." Humawak siya sa magkabila kong balikat. "Hindi tatalab ang sumpang iyon sa iyo. Sa totoo lang, simula nang makarating ka rito at makilala mo ko, nagsimula na ang paggaling mo. Bahagi na ito ng paggamot ko sa iyo at ng pag-aalis ng sumpang nakakapit sa kaluluwa mo." Ngumiti siya ng mas maliwanag. "Kaya, salamat, Don. Salamat dahil nagtiwala ka sa akin. Mas ako ang natuwa nang makita kitang napadpad dito. At kung pababayaan kitang mamatay kahit kaya kitang tulungan, magiging kasalanan ko iyon." Sandali siyang natahimik nito. "Sa mundo namin, may mga batas na dapat sundin. Hindi kami basta-basta nakikialam sa buhay ng tao. Tinatanggap ko na maaaring may kapalitang pagtulong ko sa iyo. Pero alam kong kahit sabihin ko sa iyo ang lahat ng iyon ngayon, hindi mo pa rin ako pipigilan." "Kung ganon, maraming salamat." Napatingin ako sa kanya ng mabuti. "Pero, totoo ka ba talaga? Ikaw ba talaga ang gumamot sa akin? Ibig sabihin nito, hindi na ako mamamatay. Hindi na ako pahihirapan ng sumpang iyon. Hindi na unti-unting babagsak ang katawan ko." Sunod-sunod ang mga tanong ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Matagal ko nang inihanda ang sarili ko sa kamatayan. Kaya napakahirap paniwalaan na may pag-asa pa pala. Makalipas ang ilang sandali, muli akong nagsalita. "Pero kung may kapalitang pagtulong mo sa akin,
Ano naman iyon? Ano ang kailangan kong gawin para makabawi sa'yo? Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Hindi lang ako ang iniligtas mo. Iniligtas mo rin ang pamilya ko. Sina nanay at tatay. Ang mga kapatid ko. Pati ang mga pamangkin ko. Pati ang lahat ng taong nagmamahal sa akin. Sigurado akong masasaktan silang lahat kung tuluyan akong nawala. Kaya kahit ano pa ang magiging kapalit, handa akong tanggapin iyon. May kapalit talagang pagtulong ko sa iyo. Ngumiti siya ngunit may lungkot na nakatago sa kanyang mga mata na nahalata ko. Kapag lumabag kami sa batas ng mundo namin upang tulungan ng isang mortal, may posibilidad na maging mortal din kami. Tahimik akong napatingin sa kanya. Marahan siyang ngumiti. Gusto mo talaga makabawi sa akin? Tulungan mo akong magsimula sa mundo ninyo. Turuan mo ako kung paano mamuhay bilang isang tao. Hindi ko alam kung magiging madali iyon, pero handa naman ako. Handa akong iwan ang mundong kinalakihan ko. Wala rin naman akong pagsisisihan. Ang ginawa ko lang naman ay tulungan ng isang taong nangangailangan. Napabuntong hininga siya bago muling ngumiti. Kaya huwag kang makonsyensya. Kung iyon man ang maging kaparusahan ko, tatanggapin ko. Tinignan niya ako ng diretso sa mga mata. Ang hihilingin ko lang, kapag dumating ang araw na maging tao na rin ako, samahan mo ako. Turuan mo ako kung paano mabuhay sa mundo ninyo. Pagkatapos ay natawa siya ng mahina. At kung sakaling mali ang mangyari at magiging insekto man ako, alagaan mo na lang ako. Natawa siya at natawa na rin ako at nagtawanan kami. Yeah. Oh yeah. Marami pa kaming napag-usapan. Habang tumatagal ang usapan namin, lalo akong nahuhumaling sa kanya. Ngayon lang ako nakakita at nakausap ng isang babaeng katulad niya. Hindi lang dahil sa taglay niyang kagandahan, kundi dahil sa kabutihan at kapayapaang dala ng kanyang presensya. Kahit alam kong hindi siya tao at isa siyang engkantada, gusto ko pa rin makasama at makausap siya. Kung kailangang mang may kapalit ang pagtulong niya sa akin, handa akong gawin ang lahat para hindi siya maparusahan sa mundo nila. Nang oras na ng aming paghihiwalay, ngumiti siya sa akin. Huwag ka nang matakot, Don Don. Wala na ang sumpa sa iyo. Mabubuhay ka na ulit ng normal. Tumayo ka ng matatag. Lumabas ka sa gubat at ipagpapatuloy mo ang buhay na muntik mo ng isuko. Tumango ako habang pinipigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Buong puso akong nagtiwala sa kanya. Habang naglalakad ako palabas ng gubat, wala akong ginawa kundi magpasalamat at magdasal sa Panginoon. Hindi ko alam kung bakit ako pinagkalooban ng pangalawang pagkakataon. Pero nangako akong hindi ko ito sasayangin. Pagka-uwi ko sa bahay, agad napansin ng pamilya ko ang malaking pagbabago sa akin. Nagtataka sila kung bakit bigla akong naging masigla at masaya. Ngumingiti lang ako. Hindi na ako nagpaliwanag. Maya-maya, nagpaalam na rin akong bumalik sa palengke. Pagkarating ko roon, halos lahat ay nagulat nang makita ako. Pati ang amo namin, si Mike at ang iba ko pang mga katrabaho ay hindi makapaniwala sa laki ng ipinagbago ko. Ako man ay nahihirapang paniwalaan ang sarili kong kalagayan. Parang isang himala ang lahat ng nangyari. At sa mga sandaling iyon, mas lalo akong naniwala sa kapangyarihan ng pananampalataya at sa katotohanang may mga biyayang dumarating sa mga panahong wala ka nang inaasahang pag-asa. Sobrang daming nag-aalala sa akin. Mabilis na kumalat sa buong palengke ang balita tungkol sa sumpang tapik ng lason. Marami ang nagtatanong sa akin
kung totoo ba ang nangyari at kung paano ako biglang gumaling. Pero wala na akong maisagot. Ngumingiti na lang ako at sinasabi, hanggat nakikita ninyo akong buhay at maayos, wala kayong dapat na ipangamba. Mukhang sapat na iyon para mapanatag ang kanilang mga loob. Halos araw-araw, may dumadalaw sa pwesto ko para kamustahin ako. Ang iba ay mga kaibigan. Ang iba na may mga taong nakasama ko lang sa palengke. Kahit hindi kami ganon kalapit, naglaan pa rin sila ng oras para tiyaking maayos na ang kalagayan ko. At sa bawat nagtatanong, isa lang ang lagi kong isinasagot. Ayos na ako, huwag na kayong mag-alala. Lumipas sa mga araw, naging 1 linggo. Ngunit sa loob ng 7 araw na iyon, wala man lang balita mula sa engkantadang nagligtas sa akin. Hindi ko siya muling nakita. Hindi ko rin siya napanaginipan. Napaisip tuloy ako. Siguro hindi siya pinarusahan. Siguro pinayagan siyang bumalik sa mundo nila. Napangiti pa ako sa isiping iyon. Mas mabuti na rin. Mas gugustuhin kong hindi siya mapahamak dahil lamang sa pagtulong sa akin. Subalit, iyon lang pala ang akala ko. Isang gabi noon, matapos ang trabaho namin, naisipan kong dumaan muna sa kabilang bahagi ng palengke. Doon kasi maraming nagtitinda ng mga lutong ulam at matagal na rin akong gustong makatikim ng masarap na pagkain. Habang naglalakad ako, may narinig akong mahinang tumawag sa pangalan ko. Don. Agad akong napalingon. May isang babaeng nakatayo sa gilid ng daan. Sa unang tingin, mukha lang siyang ordinaryong tao. Wala na ang kakaibang liwanag na bumabalot sa kanya. Wala na rin ang mahiwagang presyensyang una kong naramdaman sa gubat. Ngunit kahit ganoon, nakilala ko siya kaagad. Siya ang engkantadang nagligtas sa akin. Nakatayo lang siya roon, nakasuot ng simpleng damit. Misto lang isang karaniwang babae na hindi mo mapapansing kakaiba. Lumapit ako sa kanya. Napansin kong malungkot ang kanyang mga mata at tila ba kanina pa niya pinipigilan ang pagluha. Ikaw nga. Marahan siyang tumango. Nahanap na ako ng kaparusahan ko. Bahagyang nangilid ang kanyang mga luha. Ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti. Pero, ayos lang. Mas lalo akong nalungkot sa narinig ko. Hindi ko matanggap na dahil sa pagtulong niya sa akin, ay siya naman ang kailangang magdusa. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Hindi ito ang katapusan. Maghahanap tayo ng paraan. Nangako ako sa iyo, hindi ba? Kung tinulungan mo akong mabuhay, ako naman ang tutulong sa iyo. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang mga kamay. Kahit ano pa ang kailangan nating gawin, hahanap tayo ng paraan. Ang una kong ginawa ay makiusap sa amo namin kung pwede ko munang isama ang babae sa kwartong tinutuluyan ko. Kahit pansamantala lang. Nang tanungin niya kung sino ito, sinabi ko na lang na nobya ko siya. Hindi na siya nagtanong pa. Isa lang ang naging problema. Wala pala siyang pangalan. Sa mundo nila, hindi pala sila gumagamit ng pangalan gaya nating mga tao. Kakaiba ang mga pangalan nila. Wala sa diksyonaryo. Kaya ako nang nagbigay sa kanya. Tinawag ko siyang Crisilda. Hindi ko rin alam kung bakit iyon ang unang pumasok sa isip ko. Pero pakiramdam ko, bagay na bagay sa kanya iyon. Maganda siya. Mahaba at medyo kulot ang buhok niya. Hindi man iyon maayos suklayin, may kakaiba pa rin itong ganda. Para bang kahit magulo ang kanyang buhok, nananatili pa rin ang pagiging elegante
at malinis ng kanyang itsura. Marami ang hindi makapaniwalang may nobya na ako, lalo na ang mga kasamahan ko sa palengke. Sabi ko na lang, matagal ko na siyang nililigawan at ngayon lang namin napagdesisyon ng ipaalam sa iba ang relasyon namin. Si Mike naman hindi tumigil sa pangungulit. "Crisilda, baka naman may kapatid ka. Ereto mo naman ako." Napangiti lang si Crisilda. Hindi siya makasagot. Hindi naman kasi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang kapatid. Napakamot na lang ako sa ulo at ako na ang sumagot para sa kanya. Hindi rin nagtagal, nahiya na akong patagalin pa siya sa kwarto ko. Kaya dinala ko siya sa bahay at ipinakilala kina nanay, tatay at sa mga kapatid ko. Tuwang-tuwa silang lahat. Hindi nila maitago ang saya nila nang malamang may kasintahan na ako. Habang nakatingin ako kay Crisilda, alam kong pareho lang kaming nagpapanggap sa una. Pero habang lumilipas sa mga araw, may unti-unting nagbabago. Hindi na lang yun simpleng pagpapanggap. Unti-unti na pala kaming nahuhulog sa isa't isa. "Crisilda, wala na ba talagang pag-asa na makabalik ka sa mundo ninyo? Sa dati mong buhay? Sa dati mong pamilya?" Napangiti siya, pero may lungkot na nakakubli doon. Nakitang-kita sa kanyang mga mata. "Makabalik?" Marahan siyang umiling. "Malabo na iyon. Habang mas tumatagal ako rito sa mundo ninyo, unti-unti ring nawawala ang mga alaala ko tungkol sa pinanggagalingan ko. Darating ang araw na wala na akong maalala tungkol sa dati kong buhay." Sandali siyang tumingin sa kalangitan. "Kaya kung ano ang buhay na meron ako ngayon, ito na rin ang magiging kwento ko." Ngumiti siya sa akin. "At sa totoo lang, ayaw ko na ring bumalik. Masaya ako rito. Masaya ako kina nanay at tatay mo. Masaya ako sa mga kapatid mo. At higit sa lahat, masaya ako sa piling mo." Napalunok ako. Matagal ko nang gustong itanong ang bagay na iyon. Nag-ipon ako ng lakas ng loob bago nagsalita. Kung ganon, kung hindi ka talaga babalik sa mundo ninyo, at kung masaya ka naman dito sa amin." Huminga ako ng malalim. "Pwede ba nating tigilan ang pagpapanggap? Tutuhanin na lang natin ang lahat. Crisilda, pwede ba kitang mahalin? Hindi bilang pagpapanggap, kundi bilang babae na gusto kong makasama habang buhay." Nang marinig niya ang sinabi ko, nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ilang sandali siyang natahimik bago siyang umiti. "Oo." Kasabay noon ay mahigpit niya akong niyakap. Yumakap din ako sa kanya. Sa mga sandaling iyon, pareho naming alam na hindi magiging madali ang landas na tatahakin namin. Pareho naming alam na may mga sakripisyong kakaharapin, pero pareho rin naming alam na iyon ang tamang desisyon. Ang relasyong nagsimula lamang sa isang pagpapanggap ay nagiging totoo. At masasabi kong iyon ang pinakamagandang desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Hindi ko iyon pinagsisihan kahit kailan. Hindi na rin namin pinatagal pa. Kahit marami pang pagsubok ang maaaring dumating, nagpasya kaming magpakasal. Marami kaming pinagdaanan bago namin iyon na isakatuparan. Ngunit hindi kami pinabayaan ng mga taong nagmamahal sa amin. Malaki ang naitulong ng aming mga pamilya, mga kaibigan, at lalo na ang mga kapwa ko negosyante at manggagawa sa palengke na matagal nang nakakakilala sa akin. Dahil sa kanilang pagmamahal at suporta, naging maayos ang lahat. At sa wakas,
nagsimula na rin ang bagong kabanata ng aming buhay bilang mag-asawa. Marami rin kaming pinagdaan ng pagsubok bilang mag-asawa. Pinakamahirap sa lahat ang unti-unting pagkawala ng alaala ni Crisilda tungkol sa dati niyang buhay, pati ang pagsasanay niya sa pamumuhay sa mundo ng mga tao. Hindi naging madali ang lahat, pero wala na isa sa mga pagsubok na iyon ang naging hadlang para maging masaya kami. Sa bawat araw na lumilipas, lalo ko pa siyang minamahal at nararamdaman kong ganoon din siya sa akin. Ang tanging masakit lang para sa akin ay ang tuluyan niyang paglimot sa kanyang nakaraan. Minsan pa nga, kinakwento ko sa kanya kung paano kami unang nagkakilala, kung paano niya ako iniligtas, kung paano niya isinugal ang sarili niyang buhay para mabuhay ako. Ngunit sa tuwing ikinakwento ko iyon, natatawa lang siya. Akala niya ay binibiro ko lang siya o gumagawa lang ako ng kung ano-anong kwento. Hindi na niya maalala ang lahat, pero ayos lang. Dahil ako, malinaw na malinaw ko pa rin naaalala ang bawat sandali na iyon. Hindi kailanman mabubura sa isip ko kung paano nagsimula ang aming kwento. At hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihang ginawa niya para sa akin. Minsan, pabiro kong sinasabi sa kanya ito. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana akong wala sa mundong ito. Ngunit natatawa lang siya sa tuwing naririnig niya iyon. Akala niya ay nagbibiro lang ako. Kung alam niya lang kung gaano katotoo ang bawat salitang iyon. At sa totoo lang, habang ikinikwento ko ito sa inyo ngayon, saksi ako sa lahat ng panahong ipinagkaloob sa amin. Nagkaroon kami ng 4 na anak. Ang 2 sa kanila ay may sarili na ring pamilya ngayon. At ngayon nga, mga lolo at lola na kami. Sa dami ng taong dumaan sa buhay namin, masasabi kong hindi kami kailanman nagsawa sa isa't isa. Dumaan man kami sa iba't ibang pagsubok, ni minsan ay hindi namin hinayaang masira ang tiwala at pagmamahalan naming mag-asawa. Nakita rin iyon ng mga anak namin, kaya hanggang sa paglaki nila, dinala nila ang parehong pagmamahal at paggalang sa kani-kanilang asawa at pamilya. Masaya akong nakikitang maayos ang kanilang mga relasyon at madalas nilang sabihin na kami raw ang naging halimbawa nila ng isang matatag na pamilya. At ako, hindi ko kailanman pinagsisihang naging mabuting tao ako. Kahit minsan ay muntik akong mapahamak dahil sa kabutihang iyon, hindi ko hinayaang baguhin ako ng nangyari. Dahil si Crisilda mismo ang nagturo sa akin na hindi porket minsang nanalo ang kasamaan ay talo na ang kabutihan. May balanse ang mundo. Maaring hindi agad natin makita ang hustisya, pero darating at darating ang tamang panahon para sa lahat. At kung may isang bagay man akong natutunan sa buong buhay ko, ito iyon. Minsan, ang kabutihan ang magdadala sa atin sa pinakamabigat na pagsubok. Pero wag nating hayaang baguhin tayo ng kasamaan dahil sa tamang panahon, ang kabutihang itinanim natin ang siyang magbabalik sa atin ng pag-asa, pagmamahal, at buhay na hindi natin inaasahan. Kapag ang kabutihan mo ay sinuklian ng kasamaan, huwag kang kumandi. Ipagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon, sapagkat Siya ang Diyos ng katarungan. Sa tamang panahon, Siya ang kikilos, at walang kabutihang ginawa ng may malinis na puso ang masasayang. At kung bibigyan man ako ng pagkakataong bumalik sa nakaraan at baguhin ang lahat, sa araw na muntik na ako mabiktima ng tapik ng lason, hindi ko iyon gagawin. Tatanggapin ko pa rin ang lahat ng sakit, takot, at paghihirap na pinagdadaanan ko. Kahit paulit-ulit ko pang maranasan ang sumpang iyon at malagay sa panganib ang buhay ko, pipiliin ko pa rin ang parehong landas
Dahil alam ko sa dulo ng lahat ng iyon, makikilala ko si Crisilda. Siya ang magiging asawa ko. Magkakaroon kami ng 4 na anak at mabubuo ang pamilyang pinakamamahal ko. Kung iyon man ang magiging kapalit ng lahat ng sakit na pinagdadaanan ko, handa ko iyong pagdaanan ng paulit-ulit habang buhay. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po muli sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Dondon ng Mindanao. Huwag kalimutan magpandesal. Grabe no, kapag mabait ka talaga sa lahat, o di kaya ay sobrang bait mo, may mga bagay rin talaga mangyayari sa'yo na masama no. Sa palagay ba ninyo kung hindi natapik ang bida natin, magkakaasawa kaya siya? Sige nga, bigay nyo ang mga opinyon ninyo. Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat po muli. At huwag kalimutan, magkape.